Ito ang dahilan kung bakit may bagong corruption case na naman si dating Senador Bong Revilla. Kung dati pork barrel, this time may kinalaman sa flood control corruption. Ako po si Jairo Bolledo at pag-usapan natin. Nitong January 16, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft o katiwalian at malversation laban kay Revilla at iba pang mga opisyales ng DPWH sa Sandigan Bayan. Kasama sa mga kinasuhan si Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ang nangyari, may flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 milyon pesos. Sa perang iyon, nagsabuatan daw itong sina Revilla at mga DPWH officials para mailabas ang nasa 76 milyon pesos. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. Heto ang catch, na ilabas ang pera, sinabing natapos daw ang proyekto kahit wala namang kahit anong proyektong itinayo. In other words, ghost project. Ito pa ang matindi. Pineki raw ng mga akusado ang mga dokumento at mga accomplishment report na may kinalaman doon sa flood control project. Kung sa Bulacan ito nangyari, ano namang kinalaman doon ni Revilla, hindi naman siya taga roon. Kung titignan natin yung mga testimonya ng mga witnesses katulad ni Henry Alcantara, sinasabi na ang mga lawmaker katulad ng mga senador ang sinasabing proponent o naninigurado na mamabudgetan yung kanilang mga DPWH project. September 2025 sa kanyang testimonya sa Senado, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama raw itong si Revilla sa mga nakakuha ng kickback mula sa DPWH. Nakakuha raw si Revilla ng nasa 25% na commitment o kickback mula sa mga proyekto pinag-usapan nila. Sabi pa ni Bernardo, may isang beses pa raw na siya mismo ang nagdala ng pera kay Revilla sa Cavite. Sa affidavit ni Bernardo, sinasabi na itong mga proyekto kung saan dawit si Revilla ay matatagpuan sa Bulacan. Nagmamatch ito doon sa lugar kung saan matatagpuan yung Ghost Flood Control Project na basihan ngayon ng Ombudsman para magsampa ng kaso kay Revilla. More than a decade ago ay dawit itong si Revilla sa pork barrel scam. Humarap siya sa kasong plunder o pandarambong at graft sa Sandigan Bayan. Pero after years ng trial, 2018 ay napawalang sala siya sa plunder. Na-acquit naman siya sa graft ng 2021. Pero alam nyo ba, kahit napawalang sala itong si Revilla, ay inutusan pa rin siya ng Sandigan Bayan na isauli ang nasa 124.5 million pesos sa kaban ng bayan. And as of 2024, hindi pa raw na isasauli. Nitong 2024, tinanong ko rin siya tungkol dyan. Ito ang sagot niya. Tapos na po yung kasong yan, may decision na po. Huwag na natin ungkatin. Salamat. Sabi nga nila, nauulit lang ang kasaysayan. Kada issue na lang ng korupsyon, may opisyal na nadadawit. At sa pambihirang pagkakataon, sa huling dalawang malaking corruption cases na kinaharap ng ating bayan, pork barrel scam at itong flood control, naroon si Revilla. Kung sa pork barrel scam ay na-acquit si Revilla, sapat kaya ang ebidensyang hawak ng ombudsman para makonvict itong dating senador dito sa flood control scam?